Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jaya, taong 1994, Davao. Jaya, naroon na mga labahin sa balon. Ano pa bang inaantay mo? Pumunta ka na at simulan ng paglalaba. Huwag mong antay na magalit pa ako. Wika ni Tatay Abner. Pasensya na po tay, sinabi ko na po kay Jacob kanina eh. Hindi ako maglalaba ngayon. May pupuntahan po ko sa kabilang bayan. Nagpaalam na po ko kay nanay. Ngayon po yung araw na kikitain ko si Aling Filomena. Tugon ni Jaya. Subalit hindi natuwa ang ama. Ang mga inihandang gamit ay dinampot, sabay balibag sa labas. Napailing na lamang ang dalaga. Hindi na kailangan magbigay reaksyon sa kilos nito. Kilala ang ama. Ayaw na ayaw kapag lalakad papuntang bayan, lalo na sa tahanan ni Aling Filomena. Sa katunayan, manggagamot ang pinagbulang dugo ng ama. Nasa linya ng angkan na kapag lalaki ang panganay, aasahang tatahakin ang landas ng panggagamot. Ito ang kalakaran at tradisyon na hindi dapat maputol. Subalit na magkaanak ang mga magulang, si Jaya ang lumabas, isang babae. Ganon na lamang ang pagkadismaya ng lahat, lalo na ang ama na si Tatay Abner. Halos isumpa siya sa araw ng kapanganakan, maging ang ina ay lumayo na rin ang kalooban. Lumaki ang dalaga na hindi ramdam ang pagmamahal ng pamilya. Lahat ng atensyon ay inako ng bunsong kapatid dahil lamang sa lalaki ito. Para mabawi ang tiwala ng angkan, ito ang tinuruan sa panggagamot. Subalit malayo ang interes ng kapatid, kaya anumang pagtuturo hindi pa rin pumapasok sa kokote. Ilang beses sinabi ni Jaya na interesado siya sa larangan, pero palagi pa ring bumabalik na babae lamang siya at lalaki ang kinakailangan para sa ganitong usapin. Minsan na ding nauwi sa pagtatalo dahil naniniwala si Jaya na wala sa kasarian ang ganitong trabaho. Isa pa, may iilan siyang kakilala na manggagamot at babae ang mga ito. Pagkatapos madampot ang mga gamit, walang paalam na umalis ng tahanan. Humabol pa ng pagbato ang ama, pero hindi niya na ito pinakinggan. Pagdating sa tahanan ni Aling Filomena, kaagad nagbasa ng mga librong naglalaman ng aral. Wala sa bahay ang matanda, pero may abiso na siyang pumasok at mag-aral. Ilang buwan na itong ginagawa at kahit papano nagkakaroon ng ideya. Kung minsan naman, aktwal na nasasaksiyan ang panggagamot ng ali. Tinatandaang mabuti ang bawat galaw at pamamaraan. Paminsan pa, sinusulat sa kwaderno para mapag-aralan. Kung tutusin, hindi nalalayo sa dugo ang matanda. Nagmula pa din ito sa angkan ng ama. Pero yun nga, dahil babae hindi tanggap. Gayunpaman, hindi hadlang para sa ali ang opinyon ng iba. Tinanggap ang pagtakwil at tumayo sa sariling mga paa. Sa kasalukuyan, nakilala din ang pangalan at maraming dumayo para magpasuri. O Jaya, nandito ka na pala. Tama ang dating mo dahil may pag-uusapan tayo. Nakasalubong ko kasi ang dating kakilala. Isa siyang antingero at may alaga siya na naisipabantay sa akin. Ang kaso, nagdadalawang isip ako, may phobia ako sa hayop eh. Kaya naisipan kong ialok sa'yo. Huwag kang mag-alala. Handa siyang magbayad. Aalis kasi papuntang probinsya. Ayaw maiwan ng alaga, kaya ipapabantay na muna. Sige po. Wala naman po ko masyadong ginagawa kaya ayos lang. Ano po bang hayop na papabantayan? Naglalaro sa isip ng dalaga ang aso o hindi kaya pusa. Kahit papano, nakilala ni Jaya ang mga suki sa gamutan ng matanda. Mga galante, deoto, naglalakihan ang mga alahas. Literal na mayayaman.
May pagkakataon na rin na nagdadala ng mga alagang aso at pusa. Nakadamit na parang tao, napangiti ang dalaga sa naisip na ideya. Bigla na lang napawi nang sumagot si Aling Filomena. Isang sawa. Kaya kinakailangan ng bantay dahil medyo delikado din. May oras kapag papakainin upang hindi magwala. Ngayon pumayag ka na, sasabihin ko na kaagad. Teka lang naman po, sawa, ahas. Wag na lang po pala, takot po ako dyan eh. Pumayag ka na babawiin mo pa. Iha, subukan mo lang, malay mo. Matipuan ka rin ng sawa at maging mabait sa'yo. May malaki namang kulungan selyado, kaya hindi yon makakalabas. Ang gagawin mo lang magbantay at pakainin. Nakakatakot po kasi. Ganito na lang po, tutulungan ko po kayo maghanap ng magbabantay. Gugugol pa tayo ng oras para patunayan kung mapagkakatiwalaan ba. Ikaw na lang total. Ilang taon na tayo magkakilala. Alam na alam kong mabuti kang tao at maaasahan sa anumang gawain. O siya, magpatuloy na sa pag-aaral. Pupuntahan ko muna ang kakilala ko ha. Lalakad ako. Nakabusangot sa pagpadyak ng mga paa ang dalaga. Wala nang nagawa nang umalis ang ali. Ang ganda na sana ng naisip ko eh. Aso't pusa ng mayayaman, tapos sawa pala. Mamaya ako pa yung kainin nun eh. Si Aling Filomena naman masyadong seryoso. Ayaw magpatanggi. Walang gana at sumalampak sa sulok. Ngayon palang naglalaro sa isip ang mangyayari sa sandaling magbabantay na ng sawa. Paglipas ng oras, bumalik si Aling Filomena. Sinundo siya para dalhin sa tahanan ng kakilala. May kalayuan na aabuti ng ilang oras sa bus. Masyado pang masukal ang daan dahil nasa kalagitnaan ng gubat. Ilang ulit pang hihinto dahil may mga ligaw na hayop. Biglang dadaan o haharang. Pagdating sa destinasyon, napalunok na si Jaya dahil sa labas pa lang nakatambak na ang bakal na kulungan ng ahas. May dumidikit pang balat at malalagkit na laway. Sumalubong maging ang matinding amoy. Maya-maya pa, isang matandang babae ang lumabas. Nakangiti itong lumapit. Mare, ito ang dalagang sinasabi ko, si Jaya. Maasahan ng batang to. Hindi lang mabait, may mabuti pang puso. Madali sa kanyang pagbabantay ng alaga mo. Ngumiti ang babae. Pinatuloy sila at humaba ang usapan ng matatanda. Panay suri sa paligid si Jaya. Malinis at maayos ang tahanan kahit nagmukha na itong pinaglumaan ng panahon kung sa labas titignan. Hinahanap ang alagang sawa, subalit bigo itong magilap. Nang ibalik ang pansin sa mga ito, dito napagtanto na hindi nakakapagsalita si Aling Pelipa. Gumagamit sila ng senyas para maintindihan ang isa't isa. Paano kaya siya humingi ng tulong? Hindi siya nakakapagsalita? Paano kapag bigla siyang tinuklaw ng sawa? Kawawa naman. Hindi nagtagal. Bumaling sa kanya para sabihan na mga gawain. Si Aling Filomena ang nagsasalita. Pinaliwanag ang nais mangyari ni Aling Pelipa. Habang nakikinig, gusto nang sumuko ng dalaga. Sa tahanang ito namamalagi. Saka lang makakauwi kapag nakabalik ang ali. Sa buong oras walang imikang dalaga. Nahihiyang magsalita habang nakikinig si Aling Pelipa. Saka lang nagreklamo ng makauwi ng tahanan. Manang, hindi na po ba pwedeng umatras? Nagdadalawang isip po ako eh. Baka pwedeng idaan sa usapan si Aling Pelipa. Kaya nagkasundo na tayo kanina. Sana doon pa lang sa harapan ni Mare nagsabi ka na. Umaasa yun bukas na magsisimula ka na sa pagbabantay. O ganito na lang, dadalawin kita sa lugar. Pero wag kang magpakampante na tutulong ako. Sinabi ko na, takot ako sa hayop lalo na sa ahas. Gayunpaman,
hindi maalis ang pag-aalala ng dalaga. Maayos naman ang tahanan ni Aling Felipa. Nakabili ng mga kakailanganin. Sagot nito ang pagkain sa araw-araw. Pinaghandaan na rin siya ng kwartong matutulugan. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, pinakalma na lamang ang sarili. O sige, baka kasali lang to sa hamon ng buhay ko. Isang linggo lang naman mawawala si Aling Felipa eh. Lilipas din ang mga araw. Pagbalik ng tahanan, kagaya ng inasahan kaliwat kanan ang sermon ng ina. Wala nang bago dahil ganito naman ito. Ang malala, siya ang pinagbuntungan kahit walang ideya sa nangyari. Hindi sasagot si Jaya. Hayaan niya lang ito hanggang sa umupa ang sitwasyon. Isa din ito sa dahilan kung bakit nagpupursige sa pag-aaral ng panggagamot. Nais matulad ni Aling Filomena na nakakatayo sa sariling mga paa. Sa isip niya, kapag maalam sa larangan, hindi nalalayong magkaroon ng sariling kita. Balak nang bumukod sa mga magulang at mamuhay ng mag-isa. Handang gawin basta sabay kalayaan ang matatamasa. Naging matindi ang pangyayari sa bahay. Umuwing nakainom ang ama. Nagpang-abot ang galit ng mga magulang. Nauwi sa matinding pag-aaway. Ang kapatid na si Jacob, nagmamadali patungo sa kapitbahay para makaiwas. Si Jaya naman, gumayak. Binalak magpalipas sa tahanan ni Aling Filomena. Habang tinatahak ang daanan, hindi maiwasang tagpi-tagpiin ang mga kaganapan. Aling Filomena, bukas naman na po yung simula ko eh. Ngayon na po ako pupunta. Nagtakang tumitig ang ali. Palipat-lipat ang tingin sa dalaga at sa dalang mga gamit. Nagbuntong hininga matapos mahulaan ang dahilan. Huwag mo sabihing maglalayas ka. Jaya, hindi magandang gawain yan, lalo na sa kagaya mong babae. Ano man ang kaganapan sa tahanan, lilipas ito. Huwag mo lang masyadong dibdibin para hindi ka magdulot ng kung ano-ano. Ay nako, hindi naman sa nangyayalam. Ang sa akin lang, kahit malayo ang loob ng mga magulang mo sa'yo, huwag mo sanang sabayan. Akala ko ba, ipapakita mo sa kanila na kaya mo? Bakit parang sumusuko ka na? Manang hindi naman po sa sumusuko ako. Magulo po kasi. Nag-aaway na naman po. Tapos ako nananahimik. Inaway na naman bigla. Ayoko pong madawit sa init ng ulo nila. Hindi naman po ako maglalayas eh. Magtatrabaho lang. At saka, tuloy pa din po yung pag-aaral ko sa inyo. Gusto ko pong maging katulad mo. Talaga ba? Sa dami ng bit-bit mo, akalain mong lalayas ka na talaga. O siya, ano man ang pasya mo sa suportahan ko. O sandali, magbibihis lang ako. Hinatid siya ni Aling Filomena. Wala na roon si Aling Felipa. Dumiretso ang dalaga sa kulungan ng sawa na naroon lang sa kabilang sala. Malaki ang kulungan na yari sa bakal. Sa laki ng sawa, hindi ito makakalusot sa butas. May katawan ng puno. Walang dahon subalit buhay na buhay pa. Nakalambitin sa sanga ang sawa. Nakatuon ang pansin dito. Ngayon lang nakakita ng sawa na dilaw ang kulay. Kapag nasisinagan pa ng araw, aakalain mong ginto. Mabagal ang kilos, subalit malayang nakakagalaw. Mahina ang tunog. Sakto lang na marinig. Hindi makakaramdam ng pagiging agresibo. Kahit tumitig sa mga mata, hindi magdudulot ng takot. Kagaanan pa ang binibigay. Nang lumapit ito sa gawin ng dalaga, pasimpleng nginitian at kinausap. Sinabi ni Aling Filomena yung pangalan mo pero nakalimutan ko. Sawa na lang ang itatawag ko sa'yo. Ako nga pala si Jaya. Aalagaan kita ha. Sana magkasundo tayo. Maingat na hinagod ang balat ng ahas. Kunot noong tumitig ang dalaga. Hindi inasahan na napakadulas ng katawan.
Bukod pa riyan, may isa pa siyang napansin sa lalamunan. Parang may bukol, subalit kakaiba ang dating. Nagkipit balikat na lamang at isinawalang bahala. Umalis na para makapagpahinga. Gabi na nang magising. Nagmadali sa pagpunta sa kulungan para pakainin ng alaga. Nakalambitin pa ito sa puno, kaya nagmamadaling binuksan ang pintuan. Maingat na inilagay ang iilang karne ng manok. Dali-daling isinara sa takot na makalabas at siya ang malunok. Habang pinapanood itong kumain, pinuna ng dalaga ang bukol nito sa lalamunan. Hindi mawari kung dahil lang ba ito sa kumakain o sadyang nalipat ang pwesto. Tandang-tanda kung saan ito nakalagay kanina, pero ngayon iba ang kinalalagyan. Hindi na rin masyadong inisip. Pagkatapos pakainin, bumalik na siya sa pagpapahinga. Hindi matandaan kung anong oras pero naalimpungatan sa ingay na nagmumula sa tunog sa taas. Tunog ng tiktik. Minsan lalakas, bibilis. May pagkakataon din na babagal. Sa pakiwari ng dalaga, isa itong ibon. Bigla itong dadaan at lalakas ang ingay. Hindi masyadong pinansin dahil sa sitwasyon ng lugar. Bumalik sa pagkakahiga, kaso nga lang hindi na makatulog. Sa puntong ito, parang sadya ang pangbubulabog. Dumapo na sa bubong, biglang nayanig ang paligid. Hindi malaman ng dalaga kung lumilindol, halos baklasin na nito ang bubong. Maya-maya pa nakakakilabot na atungal ang namayani. Dito nakaramdam ng pagkabahala ang dalaga. Kakaiba ang ingay. Yung tipong mabangis na hayop ang nakaabang sa labas. Subalit napagtanto rin na hindi mabangis na hayop kung hindi aswang. Sa pagitan ng mga pawid, nasipat ang nanlilisik na mga mata. Natatarantang tumakbo. Hindi malaman kung saan tutungo. Ayaw ding lumabas sa takot na makaharap ang nilalang. Ang nangyari, pabalik-balik ng lakad sa loob ng tahanan. Maya-maya pa nabaklas ang bahagi ng bubong. Ang halimaw naman naghahanda na sa pagpasok. Lumulusot ang kamay. Nataranta na namang muli. Sa puntong ito sa kulungan ng sawa tumakbo. Kalmado ang sawa. Nakalambitin sa puno pero ang tingin sa gawing kinalalagyan ng aswang. Inihanda na ni Jaya ang susi. Sa isip niya, kung sakali mang makarating sa kinalalagyan ng halimaw, papakawalan ang alaga. Dahil sa sobrang pagiging desperado, ang plano niya ay paglabanin ang dalawa. Ngunit hindi nangyari dahil may ibang plano ang sawa. Ngayon lang nakita ni Jaya na may kakayahan palang magtaboy ng nilalang ang sawa sa simpleng paglikha ng ingay. Nagpakita din ito ng pagiging agresibo. Yumanig ang kulungan sa pagwawala. Ibinida ang matutulis na pangil. Bagay na ngayon lang napansin. Sumiksik ang dalaga at dumampot ng patalim. Nasa harapan na ang aswang, kaso hindi makalapit. Inagaw ng sawa ang atensyon nito. Sa sandaling napatitig sa mga mata. Para bang may kung anong naging dahilan ng takot. Dahan-dahan itong umatras. Nagmamadaling umalis. Nakalayo na ang nilalang pero patuloy pa rin sa pagtataboy ang sawa. Saka lang tumigil ng masiguradong ligtas na ang lugar. Napukaw ang damdamin ni Jaya dahil nang tumingin ito sa kanya, mababanaag ang proteksyon na binibigay na enerhiya. Ang dalaga na hindi pa rin makapaniwala sa naganap, nanginginig na naupo sa sala. Hindi mapanatag kahit wala na ang aswang. Magdamag gising. Hanggang sa kumatok na si Aling Philomena. Kinwento ang nangyari. Ito man hindi makapaniwala sa sinapit ng dalaga. Pasensya ka na, Jaya. Sino ba namang mag-aakala na gano'n ang mangyayari? Kumusta ka? Hindi ka ba nasaktan? Malayo pa lang. Tanaw ko na ang kalagayan ng bubong. Akala ko nga nahulugan ng sangay. Wala namang natumbang puno. Yun pala, may nambulabog na aswa. Pinasok ka pa talaga.
Nakakatakot po talaga pero hindi po ako pinabayaan ng saway. Aling Filomena, maniwala kayo o hindi. Sawa ang nagtaboy sa aswang kagabi. Kinabahan ng dalaga na baka hindi maniwala ang matanda. Kumunot ang noo nito. Makaulugan ang titig sa kanya. Iha, hindi naman sa ayaw kitang paniwalaan pero sigurado ka bang gawa yun ng sawa? Maayos naman ang kulungan. Halatang hindi nakalabas kaya paanong nangyari? Sa anong paraan ba? Kahit nasa loob po siya, nagwala po siya ng nagwala eh. Ang lakas nga po ng ingay. Hindi ko po alam kung anong meron pero nang magkatitigan, parang nakaramdam ng takot yung nilalang eh. Ayun po, tumakas siya. Napabuntong hininga si Aling Filomena. Naglakad patungo sa kulungan ng sawa. Tinitigan itong mabuti. Maya-maya pa nagmamadaling bumalik. Iha, meron akong kailingan. Bantayan mong maigi ang sawa. Sa oras na magluwal ito ng isang bato, kunin mo. Itago mo. Wag na wag mong ipapakita kahit kanino. Saka mo lang ito ipapaalam kapag nakabalik na si Maring Pilipa. Huwag ka na magtanong. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Maliwanag pa. Napakunot ang noo niya. Hindi mawari kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Hindi nakapag-usisa. Nagmamadali na sa pag-uwi. Nang maiwan, ginugol ang oras sa pagmamatyag sa kilos ng sawa. Katamtaman ang taas at laki. Napapatanong din kung bakit nag-aalaga ng ganitong hayop si Aling Pilipa. Napapatanong kung saan ito nakuha at nagmula. Sa kalagitnaan ng pag-iisip, naisip ang bukol sa lalamunan. Malapit ito sa bibig. Kumbaga, isang hingam mailuluwa na ang laman kung meron mang nasa loob. Lumapit siya. Gumapang din ito palapit. Hinagod ang balat. Makikita ang pagiging komportable. Natutuwa na rin si Jaya. Hindi inasahan na mapapagaan ang loob sa nilalang. Hindi naglaon nang mapansing natutulog ang sawa. Dahan-dahang kinapa ang bukol. Nagtataka dahil sobrang lambot ng bahaging ito. Inisip na lamang na baka sakit sa balat ng naturang hayop. Nag-iwan na lamang ng karne sa lagayan para kainin diretsyo pagkagising. Binalikan makalipas ang oras. Habang naglilinis, napansin ang puting bato. Sa sobrang kinis, aakalain mong perlas na nagmula sa dagat. Naalala ang sinabi ni Aling Filomena. Naganap ng malinis na tela at binalot. Wala nang tanong-tanong. Tinago niya. Baliwala kay Jaya ang nakuha mula sa sawa. May ideya na ito ang laman ng bukol dahil wala na ang diferensya sa lalamunan ng ahas. At dahil nga ordinaryong bato lamang ito para sa kanya, hindi naisip na pag-aralan. Nang maburyong, lumabas at naglakad-lakad. Sa malapit lang naman siya naglibot. Pero sa bawat nadadaan ng ligaw na hayop, nagtataka ang dalaga dahil tumititig ang mga ito sa kanya. Susunod, pero bigla ding tatakbo kapag lilingunin. Guni-guni ko lang ba to? Bakit ganyan yung reaksyon ng mga hayop? Kipit balikat na binaling ang atensyon sa paglalakad. Naglibot ng naglibot. Hanggang nasipat ang dalawang magkakapatid. Naghihingalo ang isa. Hirap sa paghinga. Dali-daling lumapit si Jaya. Napag-alaman na hikain ng bata. Dinala sa tahanan. Naganap ng gamot subalit walang matagpuan. Umiiyak na rin ang kapatid nito. Dumagdag sa pagkataranta ng dalaga. Naguguluhan sa sitwasyon. Kumuha na lamang ng pamunas para sa buo-buong pawis ng bata. Ate, tulungan mo naman ang kapatid ko. Tumakas lang kami sa bahay. Kapag nalaman ng mama at papa kong tungkol dito, malalagot kami pareho. Bakit naman kayo umalis? Alam mong may sakit yung kapatid mo tapos ganyan yung ginawa mo.
May gamot ba siya sa bahay? Tagasan ba kayo? Ihatid ko na lang. Natigilan sa pagsasalita si Jaya nang masipat ang bata. Hindi na ito gumagalaw. Pikit ang mga mata. Ngayon pa lamang kinakabahan sa ideya na baka nalagutan ng hininga. Dahan-dahang inabot ang pulsuan. Naalis ang pag-aalala. Humihinga ang bata. Maya-maya pa nagmulat at humingi ng tubig. Tinakot mo naman ako oh. Akala ko talaga namatay ka. Bigla ka kasing tumigas eh. Ate, huwag ka naman magsalita ng patay. Mahirap na, baka magdilang anghel ka. Grabe ka naman kumakapagsalita. Parang sinasabi mong gusto ko mangyari yun sa kapatid mo. Totoo naman kasi oh. Kamusta ang pakiramdam mo? Wika ng dalaga. Maayos naman po. Tumakbo po kasi kami kaya hinihingal ako. Nahihirapang huminga. Yung babae na salbahe bigla kaming tinakot. Sandali. Hindi ka taga rito ano ate? Nung lumipat ka ba rito, alam mong may bruwa doon? Tanong ng batang si Ian. Tinuro pa ang direksyon ng kinalalagyan ng sinabing bruha. Totoo po ang bruha ate. Isang matanda, palagi may bitbit na walis tingting. Nagwawalis kahit gabi. Tinatakot ang mga dumadaan. Kahit hindi naman siya inaano. Dadalawin sana namin yung kaibigan namin pero bigla siyang humarang eh. Sandali nga, ano ba yung mga sinasabi nyo? Alam nyo palang may bruha. Bakit pa kayo pumunta dun? Kayo rin, ang titigas ng ulo nyo eh. Iyan, kaya mo bang maglakad? Ihatid kita sa inyo. Hinahanap na kayo ng mga magulang nyo. Bruha-bruha kayo dyan. Hindi ka po naniniwala sa bruwa ate? O hindi mo alam yung tungkol dyan? Mabuti pa kaming mga bata may alam. Ate, hindi basta-basta ang bruwa. Pumapatay po ito ng tao para ialay sa demonyo. May nawawala ngang bata sa lugar na to, yung sabi, hinugot yung puso kinuhaan ng dugo tapos kinain. Yung katawan niya, inalay yun. Kayo mga bata kayo, gumagawa kayo ng kwento. Mas mabuti pang ituro nyo sa akin yung bahay nyo para maihatid. Natigilan si Jaya nang bumungad ang hindi kilalang matanda pagbukas ng pinto. Tugma sa pagpapaliwanag ng mga bata, ito ang sinasabing bruwa. Tingin pa lang ay parang may binabalak na. Kagad tinago si Ian at King sa likuran. Dumampot ng panlaban nang lumapit ang matanda. Nandito pala ang mga apo ko. Akala ko nakalayo na sa lugar. Iyan, King. Nang istorbo pa kayo ng dalaga. Halik kayo. Umuwi na tayo dahil magdidilim na. Maraming salamat iya sa pagpapatuloy sa mga apo ko. May pagkapilyo kaya tumatakas. Ganito man ang sinabi ng matanda. Salungat ang galaw ng mga bata. Maigpit na nakayakap sa kanya. Bumulong na wag paniwalaan. Mawalang galang na po, Manang. Huwag niyo pong angkinin ng hindi sa inyo, lalo na mga bata. Hindi ka nila lola, hindi mo sila mga apo. Huwag niyo pong ipilit ang masamang balak. Hindi ako magdadalawang isip na tumawag ng barangay. Gusto ko ang tapang mo, iha. Sandali. May tangan ka. Mukhang mapapadalas ang pagkikita natin, iha. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nananakit. O siya, maglilinis pa ako ng tahanan. Maiwan ko muna kayo. Nakalayo man ang matanda. Dinig pa rin ang halakhak nito. Saka lang naglakas ng loob na humakbang palabas ng hindi na marinig. Hinatid ang mga bata pero sa halip na magpasalamat, sermon at pambibintang ang inabot sa mga magulang nito. Hindi naman nakapalag ang dalaga dahil sunod-sunod ang pagkasabi. Walang oras sa pagpapaliwanag niya. Si King at Ian naman, hindi pinakinggan. Nakakapagod talaga makipag-usap sa mga taong makitid yung utak. Ang bilis sumusga. Hindi man lang marunong alamin yung katotohanan. Pasalamat sila. Niligtas ko yung mga bata dahil kung hindi, pigati ang aabutin.
Ang lala na kaya ng kalagayan nila Ian kanina at saka Natigilan ang dalaga. Sumagi sa isipan ang sitwasyon ng bata kanina. Nagingalo. Yung tipong nasa bingit na ng kamatayan, pero sa hindi malamang dahilan ay biglang bumuti. siguro gumagana yung himala sa panahon na to. Sunerte lang si Ian. Isipin mo pinahiran ko lang tapos Muling natigilan ng maalala ang pamahid. Tama na naisiksik ito sa bulsa. Paghugot, sinundan ng tingin ang nahulog na bato. Ito ang inilabas ng sawa. Habang tinititigan, naalala ang sinabi ng matanda. Ang tangan. Napabuntong hininga si Jaya. Kinakabahan dahil alam niya na malalim ang kaalaman ni Aling Philomena tungkol sa mga anting-anting at iba pang bagay. Maya-maya pa ay winaksi. Hindi mawari kung bakit natatakot sa ideya. Kipit balikat na nagmamadali sa pag-uwi. Nanlumo pa ng maabutan na sira na ang kulungan ng sawa. Teka, nasan yung sawa? Hindi maganda to. Lagot na! Nilibot niya ang paligid. Dumako sa silid, sala, kusina, maging ang pinakasulok ng tahanan. Pero walang mahagilap. Hindi pa rin siya tumigil sa paghahanap. Naglibot ng naglibot hanggang sa nakasalubong si Aling Philomena. Laking gulat ng dalaga dahil hindi man lang ito nabahala. Anumang sabihin na hanapin, simple lamang ang tugon sa kanya. Hindi na kailangan, iha. Hayaan mo siyang makarating sa payapang lugar. Tapos na ang misyon niya. Nailabas na ang mutya. At sa puntong ito, nagsimula na ang iyong misyon. Biglang kinabahan si Jaya dahil iba na ang pinapaywatig ng ngiti at titig ni Aling Philomena. Idagdag pa ang salita na hindi na alam ng dalaga kung ano ang kahulugan. Habang nagpapatuloy ito, walang ibang pumasok sa isip kung hindi umalis. Kaso nga lang natigilan nang ipaliwanag ang tunay na sadya ng lahat. Inamin ni Aling Philomena na hindi tungkol sa pagbabantay ng sawa ang pagpapapunta sa lugar. Ang tunay na rason ay para mabigyan ng tangan. Hindi maunawaan ni Jaya nung una. Aminadong pinangarap na makapasok sa larangan. Subalit ang pagkakaroon ng mutya o anumang tangan ay hindi kasali. Kontento na siya sa kaalaman ng panggagamot. Isa pa, hindi maikakaila ang takot. Nakita niya ang samot-saring kaguluhan ng mga kaanak na may tangan. Hindi lang iisang elemento ang nakalaban. Paminsan pa ay sabay-sabay. Mabigat ang kaakibat na responsibilidad kung kaya't hindi na hiniling pa. Subalit mukhang magbabago ang kapalaran. Hindi pinaliwanag ni Aling Philomena ang sitwasyon ngayon at sa hinaharap. Unti-unting bumigay ang dalaga. Naisip na rin ang kalagayan sa pamilya at sa angkan. Walang lugar dahil mababa ang tingin sa kanya. Habang iniisip, dito humugot ng lakas. Hindi para gumanti, kundi para ipakita at patunayan na kaya niya rin. Kung talagang para sa akin po yung gamit, handa po akong maglingkod. Ano po ba mangyayari? Anong mangyayari? Matututunan ng mga kaanak mong tanggapin ka bilang ikaw. Handa ka ba na tahakin ang landas na ito? Walang pagdadalawang isip na pumayag si Jaya. Bumalik sila sa tahanan ni Aling Philomena. Subsob sa pag-aaral ng panggagamot. Buhos ang oras hanggang sa natutunan ang mga bagay-bagay. Isang araw, sumama sa lakad ng matanda. May gagamutin ito sa kabilang baryo kung saan laganap ang kulam. Nagmukha itong sinalanta ng epidemya. Saang bahay man tumuloy ay may miyembrong nagdurusa. Kanya-kanya sa pagdagsa ang manggagamot mula sa iba't ibang bahagi ng lugar para sumaklolo. Sa hindi inaasahan, nakatagpo doon si Tatay Abner. Nang magkatitigan, sermon ang inabot ng dalaga.
Mabuti naman nagpakita ka, pero sa maling lugar pa yata. Buwan kang nawala sa bahay, Jaya. Saan ka ba nanuluyan? Huwag mo kong ipahiya sa mga kaanak natin. Wala ka na nga sa larangan, perwisyo ka pa. Umuwi ka sa bahay, may mga gamit ako dyan, bitbitin mo rin. Mawalang galang na Abner. Hindi mo maaaring pagsalitaan ng ganyan si Jaya. Bukod sa anak mo siya, nagkamali ka ng pananaw sa dalaga. Mas mabuti siguro kung ihanda mo ang mga mata mo. Makikita mo ang mga bagay na hindi mo inaakala. Parehong lumingon kay Aling Filomena na siyang sumagot. Aba, hindi na ako magtataka kung napeste ang utak ng batang to. Ikaw ang kasama, Filomena. Isa kang salot sa angka natin. Yon ang nakatatak sa pangalan mo, pero hindi dahil pinanganak na babae ang panganay ko ay dadamay mo na. May mga bagay akong kayang gawin para sa anak ko, kaya huwag kang mangingialam. May magagawa ka para sa anak mo. Ano naman yon? Alam mo, Abner, sarili mo lang naman ang iniisip mo. Ayaw mong mapayan na malaman ng mga taong naglaya si Jaya. Hindi magkakaganito ang bata kung una pa lang tinanggap mo siya. Babae man ang anak mo, magagawa niyang higitan ng sino mang lalaki. Bagay na hindi mo makikita dahil pinili mong magbulag-bulagan pagdating kay Jaya. Filomena, maghinay-hinay ka sa pagsasalita mo. Wala kang karapatan. Anak ko ang pinag-uusapan dito. Labas ka sa usaping ito, Jaya. Umuwi ka na. Tama si Manang. Hindi mo ko kayang tanggapin kaya wala kang karapatan na utusan akong umuwi. Huwag ho kayo mag-alala. Kapag may magtatanong kung naglayas ako, sasabihin kong hindi na ako doon nakatira. Wala na rin po muna tayong pakialamanan, Tay. Mamuhay po tayo sa paraang ganito. Ano man ang gagawin ko, magbulag-bulagan na lang po kayo. Total, doon naman kayo magaling eh. Sa katunayan, hindi nagustuhan ng dalaga ang lumalabas sa bibig. Wala ring magagawa dahil bugso ng damdamin ang umiral. Nagmamadaling tumalikod at pinuntahan ng tahanan ng pasyente. Binuhos na lamang sa panggagamot ang atensyon. Napalunok ang dalaga. Sa harapan nakaratay ang babae na nagmukhang mataba matapos lumubo ang katawan. Maputla ang balat. Naaakalain mong wala ng dugo. Ang magkabilang hita ay apektado ng husto. Nagmukhang lantang gulay. Pakiramdam pa'y isang tayo. Mahuhubad ang balat. May pabang sugat na parabang ginuwitan ng patalim. Nakabukas. Hindi lang dugo at laman ang makikita. Kasama dito ang buto. May parteng buhay na buhay. Meron ding nagsimula ng matuyo. Ito ang aasikasuhin ni Jaya dahil nanggagamot sa kabila si Aling Filomena. Inalala muna sa isipan ang pamamaraang inaral bago ginawa sa aktwal. Naganda na. Sinimulan kagad. Orasyon ang ginamit ng dalaga. Sinasabayan ang pagkalikot sa sugat. Pinapadapo ang basang tela na binabad sa langis. Isa-isang inalis ang tuyong dugo. Tinipon ang mga ito para sa ritual mamaya. Sa kalagitnaan, napansin ang nakausling uod. Tumingala sa pag-aakalang nagmula sa bubong na nipa. Nasa ilalim din kasi ng puno ang tahanan. Kaso nga lang, nagdadalawang isip kung doon galing. Dahan-dahan itong sinipit. Ganun na lamang ang pagkagulat dahil hindi ito uod. Walang iba kung hindi maliit na ahas. Manipis ang katawan. Dali-dali itong tinago bago makita ng pamilya. Tinapos na rin ang panggagamot. Nagmamadaling pinuntahan si Aling Filomena. Sabi niyo po sinuri ng naunang albularyo yung pasyente. Bakit parang may nakaligtaan? Nakita ko po to sa mismong sugat ng babae. Hindi kaya kinargaan pa to ng sumpa? Sinuring mabuti ni Aling Filomena ang ahas. Mahina na ito dahil nailabas sa katawan ng biktima. Inabisuan ng dalaga na gawin ang ritual.
Humiram ng silid sa kakilala. Kagaya ng pamamaraan ni Aling Filomena, ito rin ang sinunod ng dalaga. Pagtatawas na sinasabayan ng orasyon. Sa pagtatawas na ito, hindi lang ang hubog ng may sala ang mabubuo. Makikilala niya ang pinakamuka. Bumigkas ng orasyon habang pinapatak ang nakasinding kandila. Maya-maya pa may nabuong imahe. Isang babae na kulubot ang muka. 3 beses inihipan ng dasal. Unti-unting luminaw ang itsura. Nang makilala, hindi maiwasang magsisi dahil binaliwala ang sinabi ni King at Ian. Pagkatapos mailigpit ang mga kagamitan, binalikan si Aling Filomena. Ipapaliwanag sana ang natuklasan ng pumigil ito. Kakaiba ang pinaywatig kung kaya't piniling makinig. Ginamot muna ang lahat ng nagpatulong. Iniwanan ng mabisang gamot para sa naturang karamdaman. Sa tahanan, dito pinag-usapan ang nangyari sa sityong iyon. Hindi lang si Jaya ang nakakuha ng maliit na ahas sa sugat ng mga pasyente. Meron din si Aling Filomena. Iisang tao lang ang tinuro ng ritual. Walang iba kung hindi si Aling Rosa. Maring Pilipa, ano bang nalalaman mo sa taong ito? Sinadya nila ang bahay ni Aling Filipa. May alam ito tungkol sa buhay ng mangkukulam. Nakatingin ito sa bintana. Nakatitig sa taong nasa labas. Nang sipatin, walang iba kung hindi si Aling Rosa. Nangahamon ang tingin. Yung tipong aakalain mong sila pa ang may kasalanan. Lumabas si Aling Filomena para harapin ito. Magandang araw sa inyong lahat. Siguro naman, may ideya na kayo kung ano ang sadya ko. Ibalik niyo sa akin ang mga alaga ko ngayon din. Ang mga ahas mo ba na kinargahan ng sumpa para manalasa sa sityong yon? Yun ba ang hinahanap mo? Mawalang galang na. Hindi ko man alam kung ano ang gagawin mo sa patay mong alaga, pero hindi mo na ito mababawi pa. Huwag mo kong galitin. Ibalik mo sa akin yan kung ayaw mong matulad sa kanya. Parehong napatingin kay Aling Filipa. Sa unang pagkakataon, nakita ito na nanginginig sa takot. Maya-maya pa, nagmamadali sa paglapit kay Jaya. Kinapa niya ang bulsa at kinuha ang mutya. Ibinalandra sa mukha ng bruha na siyang ikinatawa nito. Tinatakot mo ba ako? Hindi mo ako madadaan sa batong yan. Ipalunok ko pa yan sa'yo eh. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mag-isip. Bago mag-alas 6, ihatid nyo sa bahay ang mga alaga ko. Kapag wala, humanda kayo. Mawawalan kayo ng boses at magiging inutil habang buhay. Huling wika ni Aling Rosa. Tuluyan siyang umalis sa lugar. Pilipa, totoo ba ang sinabi ng bruwang yon? Siya ba ang may gawa ng pagkapipi mo? Umiiyak na tumango ang matanda. Habang nag-uusap ang mga ito, pinansin ni Jaya ang nangyayari sa mutya. Nag-iinit ito. May naririnig siyang boses. Tunog ng ahas. Sinundan ng pinagmulan. Mula sa malaking puno nakalambitin ang isang ahas. Hindi ito ang sawa na alaga ni Aling Filipa. Malaki, itim ang kulay at masyadong agresibo. Mabilis pa ang kilos na isang kurap ay nasa lupa na. Nagbabanta ang bawat tunog. Dali-daling dinampot ang karet sabay hampas ng lumapit ang ahas. Tumagos sa katawan pero laking gulat dahil naghilom sa pagdaan ng sandali. Nang mapansin ni Aling Filomena, kagad sumaklolo, tinaboy ang nilalang sa pamamagitan ng orasyon. Nang sundan ng tanaw patungo sa tahanan ni Aling Rosa, kahit ang matanda, nag-aantay din pala sa unahan. Kumakaway pa. Bakit parang masyadong matapang si Aling Rosa? Sa nalalaman ko kasi, iba yung pag-iingat ang ginagawa ng mga nasa kaliwa. Pero siya lantaran. Ganyan po ba talaga siya kumilos?
pati magsalita. Parang nababaliw eh. Nag-usap kami ni Maring Pilipa ayon sa kanya. Isa talagang mangkukulam si Aling Rosa. Magkaibigan sila noon. Dati ginagamit sa kabutihan ng kaalaman. Pinaparusahan ang mga taong mapagsamantala. Pero nang maglaon lumala ng lumala. Kahit walang atraso, pinatawan ng kulam. Nagkasagutan sila. Matindi ang pag-aaway. Umabot sa punto na ginamitan siya ng ritual. Nauwi sa pagkapipe. Sa kilos naman na yon, minsan ang nasiraan ng bait. Mukhang binalikan ng saltik ngayon. Kaya kung makahamon, akala mo hindi matatalo. Hindi ko po maintindihan. Kung nag-aalaga ng sawa si Aling Rosa na may dalang mutya, bakit hindi siya umiling ng proteksyon dito? Huli na nang dumating ang sawa. Pipi na siya ng mga panahong yon. Sa katunayan, yumao ang ama na talagang mahilig mag-alaga ng mga ahas. Yung sawa, bigla na lang dumating kaya inalagaan. Ayaw ding umalis eh. May antingerong nagawi dito. Ito ang nagsabi na nagtataglay ng mutya. Kinakailangan lang ng tao na magiging dahilan ng paglabas nito. Hindi niya maunawaan. Tama naman na naging magkaibigan kami. Pinaliwanag niya sa akin, pinag-aralan ko at yun nga. Naisip kong dalhin ka rito para malaman. Yon ang nangyari. Sa presensya mo isinilang ang mutya. Kaya huwag kang mag-alala kung bakit pinilit ko sa iyo ang trabaho. Ngayon gamitin mo yan para puksain si Aling Rosa. Hindi lang ito tungkol sa banta niya kanina. Kasali dito ang ginawang pananalasa sa sityo at kay Maring Pilipa. Bigyan natin ng hustisya. Nahikayat si Jaya na makiisa. Naisip na kapag natalo si Aling Rosa, magagawang makuha ang atensyon ng ama. Kilala niya ito. Gigil na gigil makipagtuos sa isang mangkukulam. Ang pinakapaboritong kalaban, lahat ng masasama. Tinipon ang ahas na nakuha mula sa mga pasyente. Isinailalim ito ni Aling Filomena sa isang ritual. Habang nanonood sa tabi, napansin ang bigay na senyales ng mutya. Animoy hinatak siya patungo sa kung saan. Wala sa sariling sinundan. Hindi inasahan, nabubungad si Aling Rosa at ang alaga nitong ahas. Lagpas na sa oras, iha. Napakatigas talaga ng ulo ng mga kasama mong matatanda. At ang isang pipe, yung isa may saltik. Napakatigas ng bungo. Malinaw ang pagkakasabi ko pero hindi naman sumunod. Ikaw, iha, kumusta ang tangan mong mutya? Hindi ko inasahan na tama ang hula ng albularyo sa alagang sawa ng pipe. Kung alam ko lang sana, noon pa pinatay ko na yon at kinuha sa katawan ng bato. Napakasama ng ugali mo, Aling Rosa. Ang dami mong biniktima. Tapos ngayon may gana ka pang manghamon? Ano pa bang gusto mo? Natatakot ka ba na ibalik ni Aling Filomena ang sumpa ng kulam sa'yo? Walang duwag sa pamilya namin. Magdahan-dahan ka sa pananalita. Mainit ang ulo ko. Kapag ito sumabog sa galit, ikaw ang pagbubuntungan. Mahaba na po ang usapan. Ano bang nais nyo? Simple lang. Subukan ang lakas mo. Napabuntong hininga ang dalaga. Kinondisyon ang sarili bago binigkas ang orasyon. Inakala ni Jaya, sila ni Aling Rosa ang magtutuos. Laking gulat dahil tumabi ito at hinayaan ang malaking ahas ang humarap. Walang pasabi itong pumulupot. Hindi makagalaw ang dalaga. Tuluyang binihag ng nilalang. Tawang-tawa naman sa tabi ang matanda. Bawat higpit, damang-dama ng dalaga ang pagigop ng lakas. Nagsimula na ring umikot ang paningin. Dahan-dahang kinapos ng hininga. Hawak pa rin ang mutya. Muling sumambit ng dasal. Sa puntong ito hindi inasahan ang pagbabalik ng sawa. Nagmarcha palapit. Walang pasabing kinagat sa ulo ang ahas at inilayo sa dalaga.
Sa pagkakataong ito, ahas kontra sa ahas. Mukhang hindi mo inasahan ang pagkakataon na. Baka nakakalimutan nyo, may alaga din ako. Aling Rosa, tanggapin mo ang pagkatalo mo. Pinagtibay ni Jaya ang orasyon. Layo nitong pigilan ang atake na ginagawang orasyon ni Aling Rosa. Habang naglalaban sila, patuloy naman sa pagtutuos ang ahas at sawa. Parehong agresibo, parehong ayaw magpatalo. Subalit sa bawat laban meron talagang mananalo at matatalo. Naging matindi ang bakbakan. Dumagungdong sa buong dako ang ingay ng mga ito. Maya-maya pa hindi nakapalag ang ahas. Tumatagos sa katawan nito ang pangilang sawa. Dulot ng kamandag, unti-unting nanghina. Hindi naglaon, bumagsak mismo sa harapan ni Aling Rosa. Nanlumo ang matanda, nanggagalaiti sa galit. Wala sa sariling sumugod, pero bago makalapit kay Jaya, sinakmal ng sawa. Nanlaki ang mga mata nito, tumabi sa katawan ng dalaga. Napatanda ng krus si Jaya, halo-halong emosyon habang palipat-lipat ang titig sa katawan at sa papalayong sawa. Ni hindi man lang siya binigyan ng oras para kumustahin ang lagay nito. Bigla ding naglaho nang makarating sa kakauyan. Nang ibalik ang atensyon kay Aling Rosa, dilat ang mga mata, nalagutan ng hininga. Tumalikod si Jaya pero natigilan ng masipat si Tatay Abner sa hindi kalayuan. Hindi mawari kung ano ang pinapaiwatig ng mga tingin. Tumitig sandali. Umalis sa lugar. Sa kaganapan, sila pa ang naganda ng libingan ni Aling Rosa. Nilakyan ng hukay para sa alaga nitong ahas. Si Aling Filomena ang nagbasbas at kahit isa itong kalaban, kapayapaan ang binigay patungo sa kabilang buhay. Matapos ang kaganapan, hiniling ni Aling Filomena na umuwi muna ang dalaga. Hindi man ito sinabi ang dahilan, nauunawaan ng dalaga ang punto. Kaso nga lang, may pagdadalawang isip ng pumasok ng tahanan. Mabagal ang hakbang. Nakayuko. Hindi umabot ng kwarto. Tinignan ng ama. Binagsakan ng mga dahon at ugat. Tinanong kung para saan at anong karamdaman ang malulunasan at paano gagamitin. Detalyadong sinagot ng dalaga ang lahat. Kasunod na tanong ay tungkol sa kulam. Nasagot din. Nang tumitig sa ama, makikita sa mga mata nito ang pagsisisi at panghihinayang. Lumabas ito, lumanghap ng hangin habang sinasampal ang sarili. Mangmang ka, Abner. Nagpadala ka sa panghuhusga. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon ng bata na patunayan ang sarili. Ang nakakainsulto pa, sa iba niya natutunan ng mga aral na sana ako ang nagturo. Walang kwentang ama. Ako dapat ang nakakaalam sa kapasidad ng anak ko pero nabigo ako. Pinairal ko ang takot na maliitin ang mga kaanak dahil babae ang panganay ko. Hindi may tago ni Jaya ang mga luha sa narinig. Hindi man sila magkasundo ng ama. Sa salita at kilos nito, naipakita ang labis sa pagsisisi. Nilapitan niya ito at inalo. Tay, hindi naman po ako nagtanim ng galit sa inyo eh. Nauunawaan ko po ang sitwasyon natin. Naiintindihan ko po na ayaw nyo lang mapaya sa mga kaanak natin. Ginawa nyo lang po kung ano sa paningin nyo ang tama para maisalba ang reputasyon ng angkan. Bumuhos ang damdamin ng mag-ama. Hagulgol at iyak man ang maririnig sa bawat isa. Ito rin ang nagsilbing lunas sa namuong agwat. Nang matauhan, binago ni Tatay Abner ang paniniwala at mas pumanig sa kakayahan ng anak. Kinabukasan, taas noong pinagmalaki sa buong angkan. Hindi ko makakalimutan ang sinabi nyo noong pinanganak ang babaeng ito. Malaking kahihiyan sa angkan natin. Wala tayong mapapala dahil babae at hindi mapapakinabangan. Hindi niya maitutuloy ang lahi ng panggagamot.
pinapili niyo pa ako. Huwag tratuing anak ang batang ito o buong pamilya ang itatakwil. Ako naman na hindi nag-iisip na takot at sumunod. Halos 2 dekadang namuhay sa mga salita niyo. 2 dekadang lumayo sa anak ko. Naniwala akong wala siyang silbi, pero suntok ng katotohanan ang nangyari. Tignan niyo ang anak ko. Isa siyang manggagamot. Nagagawa niya mga bagay na kayang gawin ng isang lalaki. Mas nahihigitan pa. Subukan niyong husgahan ng anak ko. Hindi ako magdadalawang isip na kalimutan ang pesteng angka na ito. Nakagat ni Jaya ang ibabang labi. Pinipigilan ang pagbuhos ng luha sa harapan ng mga kaanak. Tahimik na sumunod sa ama. Pagdating ng tahanan, binigay sa kanya ang mga kagamitan sa panggagamot. Magmula ngayon, ikaw na ang katuwang ko sa panggagamot. Simulan natin ang paglalakbay. Sa bagong yugto ng buhay ni Jaya, pinatunayan sa lahat na kayang makipagsabayan sa gawain na akala na lalaki lamang ang may karapatan. Hindi naglaon, unti-unting lumaganap ang balita tungkol sa dalaga. Binansaga na dilag na manggagamot. Hindi dahil dalaga siya, kundi dalisay ang puso at handang ialay ang buhay para sa kapakanan ng pasyente. Si Aling Philomena na siyang naging maestra ni Jaya, pinaglaban din ng ama. Isiniwalat na ito ang nagturo sa dalaga upang maging mahusay sa larangan. Napaya ang mga kaanak, numusga at yumurak sa pagkatao. Sa puntong ito, iginalang ang lahat ng kababaihan. Tuluyang nagbago ang pananaw sa lahat ng nakakita ng kaganapan. Isang babae ang nagbago ng istorya ng kanilang angkan. Isang babaeng lumaban, pinaglaban ang karapatan, nabiyayaan ng malakas na kapangyarihan, ang isang mataas na uri ng mutya, ang itlog ng gintong ahas. Patotoo sa Marahuyo Bracelets. Balik sumpa o rebuelta sa mga mangkukulam, mambabarang o sa mga taong nagbibigay ng negatibong enerhiya. Maayos na pagtulog sa gabi, na wala na yung mga panggagambala, yung mga bangungot, yung mga pangangati. Ilan lang yan sa mga patotoo ng Marahuyo Bracelet natin mga kabayan. Ito ay depensa espiritual, kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Nandyan din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik sa taong nagbigay. Marami ng patotoo ang Marahuyo, kitang-kita naman sa reviews natin kabayan. Kung interesado ka sa gamit na ito, kung nangangailangan ka ng kontra sa lahat ng sumpa at negative energy sa 2026, ito na ang tamang pagkakataon para kumuha. Kung interesado ka, i-visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise.